Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang pinaka-worst na naranasan ko dito sa bahay ng amo ko. So hindi naman to worst katulad ng iba, pero para sa akin ito na yung pinaka pinaka-high tolerance, charis. Ito yung pinaka talaga, yung unang beses na nag-away sila ng amo ko at anong mga amo ko, yung mag-asawa. Una kasi yung bata. Ganyan naman yung nangyayari, parang may mali sa pagpapalaki nila sa bata, kaya mismong sila hindi mo masisisi yung bata. Ano kasi una yung nanay sinasawa yung bata kasi may ginagawa yung bata na hindi maganda ba. Ang gagawin ngayon ng tatay, papagalitan niya yung nanay sa harap ng bata. Ganon yung ginagawa niya. Napaka di ba, ang pangit. Ayan, halimbawa ang bata is nagsasalita ng bad words katulad ng titi, ganon sa atin, ganon sa kanila tawag nun JJ, sabi niya ganon. Tinuro daw yun ng kaklase niya. So parati niya sinasabi yun, tapos ina-action niya pa ba na yung na yung kamay niya ilalagay niya dito sa harapan niya, tapos kunwari iihi siya na lalaki, gaganon siya. Tapos sabi ko, Emma, hindi yan nakakatuwa yung ganyang ugali, sabi ko ganon, kasi nga yan hindi appropriate, sabi ko hindi hindi gawain ng bata yan. Tsaka ang pangit ng ganyan, hindi mo makikita yung ibang bata na gumagawa ng ganyan, sabi kong ganun. Tapos sinumbong ko sa nanay kasi nga siya pa yung galit, yung bata pa yung galit nung nangyari yon. Siya pa yung yung pabiktima. So una sa tatay, tapos yung tatay parang wala lang, parang hindi man lang sinaway ba. Sinumbong ko sa nanay, baka kasi marinig, tapos hindi sasabihan ako na ikaw yung niyan, hindi mo masita, ganon, ikaw yung nagkasama niyan parate. So sinabi ko sa nanay, sabi ko, siya parate siya nagsasalita niyan. So ngayon, inano ng nanay, sinaway, pinagalitan, kasi nga, hindi naman ako dapat magsasabi, sa lalaki lang, wala na yon. Tapos, paglabas ng nanay, alam mo yung paiyak na yung bata, ganon na siya, yung akala mo siya yung siya yung may ako yung may kasalanan na sinabihan ko lang siya na hindi tama yun. Ayaw niya ang pinagsasabihan siya. Ganoon na siya. Sabi ng nanay, bakit? Ano nangyari? Sabi ko, ma'am, inano ko siya. Kasi nga, ginagaya niya yung yung sabi niya, titi daw sa lang natin ba? Ganyan. Yung ari ng lalaki, tapos nilalagay niya pa yung kamay niya sa harapan niya, tapos nagkukunwari siyang umiihi. Sabi kong ganun. Tapos sinabihan siya ng nanay niya na hindi yan maganda, ganyan. Ayun, umiyak na yung bata. Abhala kayo dyan. Nandun ako sa kusina. Umiyak na yung bata. Yung parang nagiinarte na siya na hindi siya makahinga sa iyak ba. Ganyan siya umiyak. Yan, ganyan yung iyak niya. Ang kala mo mamamatay na talaga siya. So, yung tatay ngayon, inaway yung babae. Yung amo kong babae. Nagsalita. Basta pinagalitan niya. Ganyan yung ugali niya nung bago ako, ganyan. Tapos pinagalitan niya yung babae. Hindi, nagwala na yung babae. Pinanghampas ngayon ng amo kong babae yung mga gamit. Sinipa ngayon yung laruan ng bata. Ganon yung ginawa ng amo kong babae. Ha? Gaganon yan kapag nagagalit yung amo kong babae. Magsasalita siya. Ganto. Ha? Gaganon siya. Tapos salita na naman uli. Yan. Nagwala na sila. Yung parang yung inaano ko sa isip ko, ako yung dahilan kung bakit sila nag-away. So, yan, parang demonyo yung alaga kong bata. Siya yung talagang punot dulo ng away paratin. Lalo nung bago talaga ako, walang araw na hindi sila mag-aaway. Yung dahilan lang is yung bata. Kasi, kapag kumakain sila, tapos biglang papangaralan ng nanay kasi may ginawang mali, ganyan, hindi papayag yung bata hanggang sasasawayin ng tatay. Yung tatay naman, parang may pagkakulang-kulang sa utak ba. Hindi niya hayaan yung nanay na disiplinahin yung bata. Sasawayin niya para kunwari may kakampi yung bata hanggang sa lumaki yung ulo ng bata. Ngayon, hindi na nila kaya. Mismo yung lalaki sinasabihan ng bata na, can you please go away? Ayoko makipaglaro sa'yo. Sabing gano'n ng bata. Nandyan yung mga matatanda na karinig. Hiyang-hiya yung amo kong lalaki. Parang, kasalanan mo yan. Pinalaki mo ulo niyan eh. Yan. So, yan yung mga issue. Tapos, nung bago pa ako, nag-away na naman sila. Kasi nga, tinuturuan ako ng amo ko pa magluto sa kusina. Siyempre, bago pa lang ako nun, so tinuturuan niya ako magluto ng pagkain. Ewan
ko, alas 8 ba? Hindi ko alam pa nung oras na yun. Tapos nagalit na yung amo kong lalaki. Sabi niya, kanina pa yung luto-luto na yan. Ang tagal-tagal matapos. Paano kasi yung amo kong babae? Isang kawali, pritong itlog para dun sa bata. Bata lang yung itlog na yun. Yung maliit na kawali na pang itlog. Ayan. Panibago na naman. Eh di makailang luto-luto ako nun. Hanggang sa napiko na yung amo kong lalaki. Kanina pa yung luto-luto na yan. Alas 6 pa tayo nagsimula. Hanggang ngayon, hindi pa rin tapos. Nagalit yung amo kong lalaki at babae dahil yun nga, nakahanda na yung mesa. Inaantay na lang yung itlog-itlog na pinapagawa ng amo kong babae sa akin. Ayaw niya kasi na ako gumawa ng itlog kasi gusto niya akong turuan. Siya din pala, isa't kalahating bobo din. Hindi nga naman talaga marunong magluto. Nagmamarunong. Tapos hanggang sa nagalit niya yung amo kong lalaki. Tapos yung lychee ba? Lychee ata. Yung nakaano doon, nakasalang doon sa ano, sa minasin pa. Akala mo kung ano yung kalokohan ng amo kong babae dati. Lahat ng mga ano, yung mga prutas ba, na kahit may balat lang yan may balat pa. Pwede naman yung hugasan. Ipagamit niya pa yung Thermomix na machine na parang lutuan. Yun, ipagamit niya pa. Marami pa kong hugasan doon. Pitsil, mga takip-takip nun. Ang dami pa, as in. Tanggalin mo pa yun kasi may umiikot doon. Parang blender siya pero pinaka high class na pwede ka magluto ng kahit ano doon. So, doon pa siya nagpahugas ng prutas. Gusto niya lang talaga na pagurin ako. So, hanggang sa napiko na yung lalaki, tas nag-away sila na, ganto nga, nagluluto pa ako doon, ganto, ganyan. Hanggang sa wala na, binagsak na ng amo kong babae yung ano sa kwarto nila. Tapos hindi na kumain, hindi na siya lumabas. Tapos tinatawag siya ng tinatawag, hindi na siya kumain. So yung pagkain nandyan lang, tapos kumain na din ako, minessage niya lang ako na sabi niya, kumain ka na dyan kasi mamaya pa ako kakain. Tapos umabot na ng kumain sila, tapos yun yung prutas pinabalatan sa akin ng amo kong lalaki kay ibigay ko sa bata. So binalatan ko na yung lychee, nilagay ko sa mangkok. Ang gaga na bata, kinain pati buto. Ewan ko nasan yung utak niya nung time na yun. Tapos nung nandun na siya sa kwarto nila kasi matutulog na, sinabi niya sa nanay niya, "Mami, kinain ko yung buto ng lychee." Ewan ko, paano niya kinain yun? Tapos kinumpronta ngayon, away na naman sila doon sa loob. Tapos lumabas yung amo kong lalaki, "Jen, hindi mo ba napansin na may buto ng lychee sa mesa?" Sabi ko, "Wala, sir. Wala naman akong naligpit." Sabi niya, "Bakit hindi mo tinanggalan ng buto yung lychee? Parang kasalanan ko pa, nasa loob yun. Tinanggalan ko lang ng balat. Pati ba naman yung buto sa loob, tatanggalin ko? Paano yun? Siyempre, masisira ko yung laman sa labas ba, bobo." Sabi ko, "Paano ko tatanggalin?" Sinagot ko siya kasi parang napuno na din ako ba. "Paano ko tatanggalin?" Ano nga yan nasa loob. Sabi kong ganun. So, bumalik na naman siya doon. Away sila. Ewan ko. Tapos yung bata doon umiiyak din. So, parang nag-worry ako ba. Binuksan ko yung pinto. Tanga din ako. Binuksan ko yung pinto ng kwarto nila. Kasi nga, hindi normal sa akin. Parang kasalanan ko kung bakit nalunok yung lychee. So, pumasok ako doon, pero wala din, parang umatras ako ba. Sinarado ko uli yung pinto ng mahina. Tapos, hindi ko kaya. Pumunta uli ako dito sa kusina. Tapos, ayun, parang naging kasalanan ko pa. So, inantay ko yung amo ko, mga siguro hanggang alas 11 yung pagkain sa may mesa. Hanggang sa di niya kinain, ang ginawa ko, pinasok ko lahat sa rep yung pagkain, pahala ka dyan. So, wala siyang hapunan. Ang kinain niya hapunan, noodles yung kinain niya. So, kinaumagahan, ipapatapon niya sa akin yung sayang ba, yung prito na salmon, tapos yung gulay. Tapos sabi ko, "Pwede ko bang hingin, kainin ko?" Parang nagulat siya. Yun pala, huli ko na nalaman na yung chopstick pala nila na pinapasok sa bunganga nila, yun din yung pinakuha nila doon ng kung ano-ano. Buti na lang yung salmon is isang buong prito talaga. So, hindi yun napakailaman ng chopstick ng amo kong lalaki. Pero yung gulay na kinain ko, siguro, may laway yun. Buti na lang in-steam ko, ininit ko uli. Kaya, nag-aalangan yung amo ko na ipakain sa akin nung time na yun. Nung time na yun, patay gutom ako Parang hayok na hayok ako sa pagkain. Kasi, hindi ka ba naman makakain ng parati yung pagkain mo, noodles, sardinas. Puta talaga, visit. Kahit itlog, wala ako noon. Kasi takot ako magluto, baka mapagalitan ako ba. So, yung pagkain ko ganyan lang parate. Tingnan mo lang kung anong pinagdadaanan ko. Kaya ngayon na,
na iniisip ko na mag-break na ako ng contract. Kahit na naaawa ako pag naalala ko, puta, hindi nyo nga ako pinapagamit ng washing. Ang sakit-sakit ng likod ko ngayon, oh. Isa't kalahating oras akong naglaba day off ko. Dahil nga, yung bata, hindi pumasok ng school simula pa Martes nung nagbagyo hanggang Biyernes, hanggang kaapon kasi nga nagkasakit. Kasi, grabe guys, yung nag-aano siya ng parang badminton, kasubola yung gamit namin. Tapos, ang galaw-galaw niya, sobrang sakit ng katawan ko. Kaya nilagnat siya sa sobrang pagod niya sa laro na yun. 3 oras kaming naglalaro noon. Ako sobrang sakit dito. Nilalagnat din ako. Nakita nga ng amo ko, yung babae kahapon. Nakaupo ako. 2:00 na yun ng hapon. Hindi pa sila kumakain ng tanghali. So, hindi rin ako kumakain kasi nga, syempre, mauna ka pang kumain, nakatulong kaysa sa kanila. 2:00 na. Hindi talaga sila kumain. Mag 3:00 na bago sila kumain ng pagkain. Ganun, parang mahimatay na ako. Buti na lang pumupunta-punta ako ng kusina. Meron akong biscuit doon. Kaya hindi ako nawawala ng biscuit, guys. Kasi malaking ambag din to sa buhay ko para hindi ako mamatay ba. So, yun. Nakakainis. Nakita niya ako kahapon, nakaganyan na ako habang kausap yung bata naglalaro. Tapos sabi niya, Jen, maghain ka na kasi kakain na tayo. Doon parang naalimpungatan siya nung gabi, 10:00 kagabi. Pinaligo niya na ako. Sabi ko, maaga pa. Parang insulto sa kanya yun. Sinabi ko, maaga pa ma, mamaya na lang. Tapos sabi niya, hindi, maligo ka na para makapagpahinga ka na. Paglabas ko, sabi ng bata, Jen, pwede bang laruin mo ako? Sabi niya, sige, 10 minutes lang. Umabot na ng 11:30 yung laro. Madaya pa yung bata. Nakakaputang kalaro yung bata. Kasi nga, sticker to. Gusto niya lahat sa kanya. Yung parang dapat salitan, pero ang gusto niya, parang selfish yung bata. Kaya sabi ko sa kanya, yung ganyang ugali mo, hindi ko lang alam kung may patutunguhan ka, kung mayroon kang kaibigan na totoo paglaki mo. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sinaway siya ng nanay niya kasi nga nanahimik na ako eh. Sabi ko, sige, lagay mo na lahat ng sticker mo. Napagod na ako sa kanyang kadayaan niya ba. Tapos yung nanay nagsabi, kasi nakita ng nanay, tumahimik ako. Sabi ko, lagay mo lahat. Sabi ko ganun, kahit na sa harap ng nanay, kung anong itrato ko, pag napikon ako, ganun talaga. Sabi ng nanay, hindi ganyan maglaro. Nakpakadaya mo naman, sabi ng nanay sa kanya. Sabi niya, gusto ko gantong rules eh. Bakit mo iniiba yung rules? Paiba-iba ka ng rules. Sabi niya ganun. Kaya medyo nanahimik na lang. Sabi ko, okay lang yan ma'am, naglalaro lang naman kami. Umabot na ng 12:00 na. Kaya, nakakainis, nakakapagod. Buti na lang si Merkules day off uli. Holiday natin. Kaya makakapagpahinga uli ako. Namumula na tong mata ko dito, oh. Hindi ko alam kung kulang sa tulog o ano. Tapos, aside from that, nagigitara yung amo kong lalaki kahapon. Hindi yung amo ko yung gumalaw. Kasi nakaupo lang yung amo ko nagigitara. Siya ngayon yung bata yung magalaw. Nasagi niya yung yung dulo ng gitara. Aray! Sinagi mo ako! Sabi niya ganun sa sa papa niya. Tapos sabi ng papa, paano sinagi kita? Nakaupo ako dito ikaw yung lumapit. Sabi niya, masakit kaya? Ikaw kaya yung sumagi? Alam nga naman ako, gusto ko bang sagiin yung sarili ko? Sabing ganun, 7 years old pa lang yan. Sabi ko, hoy Emma, sabi ko ganun sa kanya sa harap ng tatay niya. Pag ikaw, nasagi ka, nang hindi mo naman hindi naman sadya, tapos hindi naman masakit, wag mo nang i-big deal. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos, yung lalaki ba? Sabi niya, oo nga, bakit kailangan Sabing ganun ng papa. Tapos sabi niya, alis na nga ako dito, pasok na ako sa loob, sabi ng amo ko lalaki. Ayun, kinausap ko siya kasi yung nanay wala. Upo kaming dalawa sa sopa. Sabi ko, yung ganyang ugali mo, nasagi ka lang ng konti. Masakit ba yan? Sabi ko ganun sa kanya. Masakit ba yan? Bakit mag-react ka? Napaka-over. Sabi ko, hindi mo ba alam na maraming mga tao na nagsasambunutan sa tren dahil sa ganyang ugali? Pag ganyan ugali mo, paglaki mo, sasabunutan ka din sa tren kasi masagi ka lang ng konti, reklamador ka, ikaw yung paharang-harang sa daan. Sabi ko ganun sa kanya. Masasabunutan ka talaga, ganyan pa namang malnourished ka, skeleton ka. Sabi ko ganun sa kanya. Hindi ko lang alam. Sabi ko sa kanya, kaya parang gusto niya nang maiyak na galit siya sa akin. So, siguro mga 3 minuto niya akong hindi kinakausap. Bumalik yung amo kong lalaki. Tapos nakita niya kaming dalawa na tahimik. Siyempre, napagalitan ko yung bata eh. Ayaw niya tanggapin yung mali niya. Tapos umalis uli yung tatay. Sabi ko, alis na ako. Di ka naman makikipaglaro eh. Sabi ko ganoon sa kanya. Buti na lang, ganyan, tinakot ko siya para makamove on na siya ba. Sabi ko, alis na ako. Hindi ka naman makipaglaro eh. Kasi palabas na yung nanay sa CR. Naliko, pag nakita akong hindi kalaro yung bata, magre-reklamo yan, ang lapad pa naman ng panganon pag nagalit. Ganyan. Sabi ng bata, sige na, maglalaro na tayo, ganyan. O parang nawala na yung galit ko sa kanya. Pero at least, maano niya yun ba?
Kasi nakakapikon yung masagi ko lang siya konti. Ouch! You bumped me! Ganyan. Say sorry! Ganyan. Yung parang napaka-bossing niya ba. Pero pag sa labas para siyang mumoy na parang siya yung pinakamahirap na bata na nakita mo dun sa labas na hindi man lang makareact sa ibang tao. Ayan. So, yan. Nalabas ko lang yung hinanain ko. Yun lang naman yung pinaka-worst ko. Yung yung idil yung bata. Tsaka pag nag-aaway sila. Lalo pag nasa harapan ako.